Anthony, gawan mo ng story vlog dun sa nangyaring discrimination ng OJT student versus yung hotel manager. Okay, game tayo dyan. Isang nakakatromang discrimination incident ang nangyari between the hotel manager sa nag-a-apply na OJT intern. Kasi sinabi di umano ng hotel manager na ito na bago makapasok as intern itong nag-a-apply na to, kailangan niyang magpapayat kasi isa daw siyang overweight tapos ang liit-liit pa daw. Napapost tuloy yung boyfriend ng biktimang ito. So sabi ng lalaki, calling out sa hotel na to, how unprofessional and body shamer yung mga managers and human resource nyo. So eto yung story time. My girlfriend is looking for a 3 to 5 star hotel where she can do her internship or OJT as required by her school. I know she's been tired of 2 consecutive weeks looking and going around Metro Manila and Tagaytay. She then received a text message last Wednesday for an interview from this particular hotel. We have been delighted as finally this will make her dream come true to finish her college. She went last Thursday and spoke with one of your managers and she was called as Gasul. Kasi daw maliit ka na nga, mataba ka pa, sabi ng manager. That's true, mag-reduce ka. Sadly, she didn't make it. I can see the frustration and disappointment on her face. How she was sad and demotivated that day. Worse, crying. We get the point. You have requirements physically, but the way your managers act and speak, totally unacceptable and unprofessional. Tapos, ito yung katuloy nito, no? Um, to all students na magbabalak mag-OJT sa hotel na to, please be aware on how they treat you. This shows how toxic yung environment nila with their staff or future employees. To my girl and to other girls out there, there's nothing wrong with you. You are beautiful indeed. To the hotel, seeing reviews on your Facebook page and online, I don't wonder why people don't want your service at all. What a shame. I'm calling you out. Etong hotel na to, I don't want others to feel what my girlfriend had experienced. She deserves an apology. Hence, this shouldn't be normalized. Eto na, yung binabanggit na hotel doon sa Manila, if I'm not mistaken. And may mga post sila 3 days ago, pero may mapapansin kayo dito sa post nila, no? So dito, may like, tapos may share, pero walang comment. O, walang comment ha. Ayan, walang comment talaga. Tapos, 6 days ago, eto yon. So may comment siya, may comment, 184 comments. Pero pag titignan mo, naka-off siya or tingnan natin yung oldest, wala talaga, walang nag-a-appear. But then, eto, 6 days ago, merong, ito yung statement nila. So, the hotel is aware of a recent Facebook post that brought attention to an alleged incident concerning an internship applicant. We want to assure everyone that the hotel does not tolerate such behavior and take these claims seriously. The hotel is currently investigating the matter to take appropriate actions. Tapos, kung titignan nyo, may 10 comments, no? So, i-check natin kung mag-a-appear yung comments na to. So, upon checking, may isa. So, sabi niya dito, tanggalin nyo HR and manager nyo. And then, may 6.k likes na reactions. Pero kapag titignan natin, yung oldest, talagang nakalimit siya, no? So, ganun din yung mga ibang post ng Facebook page ng hotel na ito. Ito na yung ating reaction. Ang masasabi ko lang is that possible na this is an isolated incident in which yung ugali talaga ng manager na to acted alone, hindi yung buong company, no? Kasi, alam mo yun, hindi naman ganyan ang sasabihin ng company kung yung policy nila is may something eme, no? So, I think magkakaroon talaga yan ng investigation and baka mapapanagot ang HR manager na ito at ang kanyang mga alipores kasi may mga yung nabasa kong ibang news na may nag-comment sa post ng lalaki wherein similar incidents din di umano ang nangyari din daw sa kanila ng same HR manager daw. So talagang magkakaroon yan ng investigation and kapag mapapatunayan talaga na meron siyang kaemehan
Ayan, magkakandela-tse-letse yung buhay niya, possible na masususpend siya o kaya mata-terminate and baka mabe-blacklist pa sa ibang mga company. So, lagot na lagot 'yan ang taong HR na 'yan, naku. Kaya follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony, and syempre sa ating mga social media platforms. Ako naman, nakatanggap din ako ng or nakaranas ng discrimination sa in-applyan kong mga trabaho. Kasi ang mga reasons nila is hindi sila tumatanggap ng LGBT. So, syempre nalungkot ako kasi hindi ko inaasahan na gano'n yung sasabihin nila, no? And hindi ko agad yun nalaman. So, nalaman ko na lang nung bakit nung nag-follow up na ako. So, nagulat ako kasi may gano'n palang experience. And nakakalungkot lang kasi may mga companies talaga na hindi mo talaga, alam mo yon, maiwasan na may mga ganong pananaw sa buhay. May mga ganong mentality, yung perception nila, yung mga ganon. So, for me, siguro, blessing in disguise na hindi ako doon na napunta at iba na yung na-applyan ko. Siguro, meron sigurong God's will na sinabi siguro ni Lord sa akin na hindi yun karapat-dapat para sa'yo, you don't deserve that. So, hintayin na lang natin kung kailan ako made-deploy. So, dun na lang ako maglalabas ng aking pwedeng i-share na mga steps para sa inyo kung paano ako nakapasok, mga ganon. Pero sa ngayon kasi, in progress pa lang yung application ko. So, natapos ko na lahat, requirements, may mga nabayaran din akong fees, tapos hinihintay ko na lang talaga yung deployment. So, habang hinihintay ko yung deployment, nagre-review ako para at least sabay-sabay na lahat. And pinaghahandaan ko na talaga to kasi magbabago talaga ang buhay ko and magbabago talaga yung pagba-vlog ko. Mag-iiba talaga yung vlogging ko once na na-deploy na ako. So, new environment and iba na yung makikita yung vlogs ko in the future. So, sana matuloy para tuloy-tuloy na ang grasya kahit na na-discriminate ako sa in-applyan kong una. Ano ang ibig sabihin ng ganitong senyales kapag na-discriminate ka sa in-applyan mong isang institution? So, siguro that is not really meant for you na pagtrabahuan or pagtrainingan. Siguro, yun yung sign na hindi ka doon karapat-dapat. Meron kang mahahanap in the future na mas deserve mo and mas deserve ka. Ganun lang naman yun eh. So, try and try, apply ng apply hanggang sa yung mga in-applyan mo, ikaw mismo ang pipili kung saan ka mas pasok. Kasi, ang mga opportunity kasi, hindi mo inaasahan yon. So, apply lang ng apply, and then, kung marami ang kumuha sa'yo, and then, swerte mo. Kasi, ikaw na mismo ang pipili kung aling company ka papasok at babaguhin ang buhay mo. So, yun lang naman yung advice ko. Be always positive, wag mawalan ng pag-asa kasi lahat naman may paraan. So, kung gusto mong umasenso, go with the lahat ng options dapat gawin mo para at least hindi ka magsisi sa mga in-applyan mo. Hindi ka magsisi na hindi mo trinay. Ayan. Okay, so I hope may natutunan kayo dito and sana mag-request din kayo kung ano yung gusto nyong i-react natin. Okay, so that's it guys. Thank you and have a wonderful day. Always think positive. And syempre, follow nyo rin ako sa aking Instagram account, The Story of Anthony. Ayan po, Story of Anthony, and follow nyo rin ako sa mga social media accounts ko para malaking tulong ito as a content creator. Okay, so thank you and have a nice day.